What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my trops, Pargar at Beshi! Welcome back sa panibagong episode ng Rap Recap PH. Yes! Pahinga muna tayo sa Battle Hatol. At meron tayong kaibigan dito sa YouTube channel natin na nag-request siya ng kanta ni Looney featuring Ron Hanley, yung kanta nilang Hiram. So, samahan niyo akong suriin at samahan niyo akong magbigay ng opinyon at alamin, suriin ang damdamin na nilalaman itong kantang ito. Yes. At tara, di ako familiar sa kantang to eh. Pero salamat sa pag-request nito at ngayon ay akin ng bubuklatin. Bubuklatin talaga. At iisa-isahin. Hindi mo iisa-isahin, pero tingnan natin yung mga mapupulot kong aral sa kanta at related sa buhay. Diba? May sasalamin natin sa buhay ng tao. Goods yan. Kung inspiring. Yan. Mga bagay na hinahanap ko sa kanta maliban sa aral is yung nakaka-inspired siya. Ganon. Siyempre clean. Gusto ko ng mga alam yun na, may value si Madam eh. Kung sa inyo ako yung mga mura-mura na mga putaching-putaching na mga kanta. Trip nyo yun eh, 'di ba? Kanya-kanya naman tayong trip. Nakikinig din naman ako ng may mga bad words. Di naman iiwasan yung mga ganong kanta. Pero, as much as possible, nililimitahan kong hindi makinig ng ganon kasi yung utak ng tao parang sponge yan eh. The more na palagi nating pinapakinggan, nalalagay sa isip natin yan and hindi natin namamalayan na ginagawa na rin pala natin na sinasabi natin ng hindi natin napapansin. 'Di ba? Or hindi naman natin intention na sabihin yun, pero dahil na-absorb na ng utak natin yun, yung muscle memory, ganyan, pag paulit-ulit natin yung ginagawa at pinapakinggan, nagiging normal sa atin. So yun, pagpasensyahan nyo na si Madam kung minsan may mga emotional biases at mga values na pinahahalagahan. Yun, magkakaiba naman tayo ng level ng sensitivity, parang ngipin, di ba? Lahat naman ng ngipin na sensitive is sensitive, pero may iba't ibang level kung gaano sila ka-sensitive, di ba? Yun, yes. Dami na naman dada ni Madam hanggang Rap Recap PH. Yun, so, let's go. So, umpisa na natin to. Shout out sa Otter Lyrics. Otter! Syempre, shout out sa mismong songwriter ng kanta, di ba? Looney, diba? Si Manong Looney, Kuya Looney at Ron Henley. Let's do this. Roll. Wait, eto na ba talaga yung ano? Eto talaga yung instrumental niya? O nire-upload lang to tapos pinalitan or binawasan? Di ko kasi maintindihan bakit ganito yung quality nung beat. Isa pa. Parang may katunog siya eh. Yung kanta ni Kuya Glock 9 na, bakit? Yes. Hinahanap ka. Bakit kaya? Hindi ko alam kung wala yan ako sa tono. Kanta yun nung bata pa ako nun eh. Isa sa childhood na mga kanta, yung mga kanta sa ni Kuya Glock 9. Isa sa mga yan eh. Mga humubog sa akin nung bata ako. So yun. Limitado ang renta, nasa sa planeta. Nasasayang sa mga bagay na walang kwenta. Kung pinanganak ka ng dekada 80, wag ka nang umasang umabot ka pa ng 90. Okay. So, dun sa first part ng first verse niya, yung hiram pala na title
is about hiram na buhay, no? Sinasabi doon na limitado yung renta natin dito sa mundo. At kung pinanganak ka na kung batang 80s ka, tama ba? Hindi ka na aabot ng 90 years old. Ganun na lang yung lifespan. Parang sinasabi niya na mamamatay ka earlier than 90 years old. Hindi katulad ng mga panahon dati na yung mga tao, di ba, nabubuhay sila ng centennial, umabot sila ng 100 years old. At mas mahaba pa nga yung buhay ng mga tao before, di ba, noong panahon ng Biblia. Mga tao sila Adan at Eva, mas matagal yung buhay nila, like umabot yung iba ng 900 years old. Nung malapit pa yung tao sa kasakdalan, 'di ba? Sakdal pa yung mga tao. Almost perfect pa sila. Pero dahil nagkasala sila at naipamana yun sa atin. So eventually, sa ayaw natin, sinner tayo lahat. Kaya namamatay tayo. Mamamatay. So yun. Let's go. Maganda yung first part. Parang pinapakita niya na doon agad na about sa life yung kanta niya, 'di ba? So let's go. Alaala na ang kabataan, ang saya-saya. Alaala na ang kabataan, ang saya-saya. Hanggang sa ang barkadahan ay nagkanya-kanya. Di na mapaghiwalay pag nagdikit sila lima. Hanggang sa tumanda at nagkapamilya na sila. Totoo naman. 'Di ba? Totoo naman. May mga solid tayo na kaibigan ng mga bata tayo, 'di ba? May mga tropa tayo na akala natin magiging forever tayo ganun kasaya together. 'Di ba? Kaso nung nagsipagdalagahan na, nagkanya-kanya na, nung nagsipag-asawa, 'di ba? That's life. Cycle yan ng buhay eh. 'Di ba? Ang weird naman kung forever kang nakikipaglaro na pangbatang laro dun sa mga adult mo na ng mga kaibigan. Ang weird nun, 'di ba? Dating magkatropang mga tipay nag-iba. Tsaka na lang nakumpleto nung libingan nung isa. May langit nga ba? Paano kung wala? Nasayang lang ang buhay mo sa kakatingala. Game. Dun sa sinabi niya na parang, yun na nga yun, nagkaiba-iba na ng trip. May mga bagay talaga na mag-outgrow ka. Yung parang makakasawaan mo na or makakatandaan mo na yung isang bagay na dating parehas yung ginagawa. Like, halimbawa, magkagrupo kayo sa dance group. Pwedeng yung isa mag-iba ng landas, mag-focus sa pag-aaral, di ba? Tapos, magturo, ganon. Naalala ko yung isa kong solid na kaibigan na ka-dance group ko siya nung high school. And then, nag-focus siya sa pag-aaral niya, 'di ba? Naging PE teacher siya, tapos eventually, yun, nagturo siya, nag-professor na siya ngayon sa PUP. So, masaya ako para sa kanya. 'Di ba? May mga kaibigan tayo na nagiging successful sa field na pinili nila, na dapat din tayong maging masaya para sa kanila. 'Di ba? Ano ba yung sinabi niya dun sa ayun. Or, pwede naman din negative, 'di ba? May isa na akala mo magiging successful kasi sinabi dito, tsaka na lang nakumpleto nung libing na nung isa. Baka yung trip naman nung kaibigan niya about sa pagda-drugs, paggawa ng mga masasama, 'di ba? Kung sumali ng gang, tapos gumagawa ng mga illegal na mga gawain. So, namatay, tapos naging kompleto ulit yung tropahan nila nung lamay, 'di ba, nung nilibing, 'di ba? So, maaring ganoon, maaring positibo at negatibo, 'di ba? Pwede din naman namatay lang sa sakit, 'di ba? So, kino-question kung may langit nga ba? Paano kung wala? Magandang tanong 'yun, no? At tanong 'yun ng karamihan, 'di ba? May langit nga ba? May langit naman, actually, may langit naman. Pero, alin ba sa loob ba ng langit yung tinutukoy, 'di ba? Or baka hindi naman kasi talagang literal na langit, or baka behind the langit, 'di ba? Sa kaloob-looban ng langit, 'di ba? Pwedeng ganoon kasi
sa kataas-taasan pa kasi ng langit, hindi lang naman natatapos sa langit 'di ba? May iba't ibang level din ng langit, 'di ba? Sa kaitaas-taasan, puwedeng gano'n, na papunta na sa Diyos, 'di ba? So, maaaring gano'n. Sabi na sayang lang yung buhay mo sa kakatingala. Maganda rin 'to kung ihahalin tulad mo 'to dun sa kasabihan about kay Juan Tamad, 'di ba, na palagi na lang nakatingala, naghihintay sa grasya na may bumagsak. Talagang masasayang lang kung titingala ka lang forever diyan nang wala kang kinikilos, 'di ba? Baka mamaya naghihintay ka na dumating si Jesus Christ, nasagipin ka, na wala kang ginagawa sa present, 'di ba? Kaya sayang lang talaga yung buhay mo. Okay. Isa, may langit nga ba? Paano kung wala? Nasayang lang ang buhay mo sa kakatingala. Kakahintay sa gandiban at himala. Sumabay sa sablay na paniniwala na madla. Pasok sa paaralan, maghapon tulala. Hanggang sa makatapos pero trabaho ay wala. Yun, 'di ba? Exactly. Nakikisabay sa mga paniniwala ng iba. Actually, yun nga yung yun yung papasok dito yung mga relihiyon, 'di ba? May mga iba't ibang pananalig, paniniwala, faith, yung mga religion na it's either ikaw maniniwala ka at isa sa buhay mo yun, 'di ba? Pero nasa iyo pa rin 'yan kasi meron naman tayong freedom of kung anong gusto mong piliin, yun yung piliin mo, 'di ba? Or makikisabay ka ba sa paniniwala ng iba? Gagawin mo ba yung mga kasabihan ng iba, 'di ba? Maganda 'yon, maganda 'yon. Magandang panggising 'yon sa kamulatan ng tao, 'di ba? Puwede kang makiki-hype ka ba, makiki-trend ka ba, 'di ba? Parang yung mga dito halimbawa, labubu. Makikibili ka ba ng labubu kung wala ka namang makain, kung wala ka namang pera, 'di ba? Makiki-hype ka ba diyan sa trend na 'yan? Na hindi porket bumili yung artista ng gano'n, bumili si Lisa kasi nagpaumpisa niyan, 'di ba? Yung labubu 2015 pa 'yan, kaso hindi naman siya nag-boom. Pero ever since na pinost ni Lisa ng Blackpink yung labubu, nag-trend, 'di ba? Yung mga fans niya bumili din, I want one, ganyan-ganyan. So, doon natin malalaman, 'di ba? Kung ano ba tayong klase ng tao, 'di ba? Kung practical ba tayo o pinipili natin yung sarili nating desisyon. Hinahayaan natin yung sarili natin na tumindig sa sarili nating paa. Or makikiuso tayo kasi because of FOMO, 'di ba? Fear of missing out, 'di ba? So, 'yun, magandang panggising sa utak ng tao. Sabi, game. May maghapon na mabahong paa. Oras na para bumangon na ba? Palagi ka na lang nakahiga kahapon ka pa. Maraming oras para dyan. Kabaan ka sa kabaho ka na. Sasayang. Game. Ito tumutukoy naman to sa pagiging tambay. Tama ba? Ano ba yung about sa mabahong paa? Tatambahay. Pwedeng nakatambay lang sa bahay maghapon na mabaho. Kasi yung mabahong paa sa Pilipinas, given na yon sa mga, especially sa mga moist na lugar tsaka mainit. Tapos pag nakasapatos ka, 'di ba, magkakaroon ng athlete's foot, 'di ba? So, yeah. Kung titignan mo 'to ng mas malalim na perspective, kung ganun na lang paulit-ulit yung buhay mo na tambay ka, tapos namamaho ka na nga, hindi ka naliligo, tapos ayan na lang yung buhay mo araw-araw hanggang sa mategi bells ka na, wala ka talagang pag-asa. Wala ka na talagang pag-asa kung ganito na lang yung gagawin mo, 'di ba? Game. Para dyan. Kabaan ka sa kabaho ka na. Sasayangin mo kaya siguro kahit isa. Kung alam mo na kung ilan na lang ang natitira. Maganda 'yon. Maganda 'yon. Kung halimbawa binigyan tayo ng ilang oras na lang na buhay, anong gagawin mo dun sa bawat segundo ng minuto na natitira sa buhay mo? 'Di ba? Papasok to sa mga taong binigyan ng taning, 'di ba? Halimbawa, may malala kang sakit tapos tinaningan ka na ng doktor na, ganito,
ka na lang mabubuhay, ganitong araw ka na lang mabubuhay. Anong gagawin mo dun sa mga natira mong araw? Sasayangan mo ba? Tatambay ka lang ba? Babanjing-banjing ka pa lang ba? 'Di ba? Siyempre gagawin mo na lahat ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Siyempre kakainin mo na yung mga pagkain na hindi mo pa natitikman, 'di ba? At for sure baka mangutang ka pa para magbakasyon, 'di ba? So, ayun, maganda rin 'yun. Ano kaya sa mga ugali mo mag-iiba? Kung alam mo na kung kailan ang huli mong hininga, napabuhay ka ba mananatili nakatanga? Anong gusto mong gawin? Nakapili ka na ba? Napakaikli, nakakabuti talaga. Sumitin mo na habang humihinga ka pa. Ayun, parang inaano dito na sulitin mo yung buhay mo, parang YOLO, 'di ba? Parang yun yung ito yung lumalabas dun sa mga lines niya na yun. Ang lapis sa bulsa, ako'y mag-iiwan ng marka. Di ba aking mabura, subalit aking napuna. Ang gusto ng karamihan ay sa langit na punta. Tulit kahit paladais pauna. Karamihan ay sa langit na punta. Tulit kahit paladais pauna. Di ko na ano yung pagkabigkas niya. Gusto ng karamihan ay sa langit na punta. Tulit kahit paladais pauna. Yun, yung paniniwala ng iba na sa langit mapupunta kapag namatay, 'di ba? Pero may binabanggit ang Bible na hindi naman sa langit mapupunta, kundi sa paraisong lupa, 'di ba? So, 'yun, iba-iba naman tayo ng paniniwala, iba-iba naman tayo ng faith, 'di ba? Pero ayun, wala naman akong masamang gustong sabihin do'n. Pero okay naman 'yun. Okay naman 'yun. Ayun ang gusto ng karamihan ay isa lang ang mapunta, ngunit bakit walang nais mauna? Oo, magandang tanong 'yun actually. Sabi, ang gusto ng karamihan ay sa langit mapunta, ngunit bakit walang nais mauna? Kasi basically, nilikha tayo ng Diyos na mabuhay magpakailanman, 'di ba? Kaya nga nilikha yung Garden of Eden, 'di ba? At dun sa garden na yun, may dalawang puno, which is yung tree of life, yun yung everlasting life, at yung tree na knowing of good and evil. And then yung puno na yon, yung sinabi ng Diyos kala Adan at Eva na huwag niyong kakainin kasi that's mine, sa akin yan. At nung kinain ni Eva at Adan yung bunga na yon, doon na nabuksan yung isip nila, ay, nakahubad pala ako. Doon nagdamit na sila. 'Di ba? At doon yung pumasok yung ahas 'di ba? Si Satanas. Ginamit yung ahas para magsalita sa kanila na sure ka ba na yung ganon, 'di ba? Nasa Bible naman yun story yun sa Bible. So, kaya bakit walang nais mauna? Kasi sa puso natin, ayaw naman talaga natin mamatay. Dahil nilagay yon ng Diyos sa puso natin, 'di ba? Kaya nga kapag nagkakasakit tayo, umiinom tayo ng gamot kasi ayaw nating lumala yung sakit natin, 'di ba? At kung may malala naman tayong sakit, nagpapa-opera tayo, 'di ba? Gusto nating gumaling. Kasi nasa puso at isip natin 'yan na kailangan kong gumaling. At saka 'di ba pagka nagkakasugat tayo, kusa siyang naghi-heal. 'Di ba? Yung mga cells natin nagre-regenerate kasi nga yung tao is nilikha para mabuhay magpakailanman. So, bakit walang nais mauna? Kasi nga nandito 'yan at nandito. Kaya walang gustong maunang mategibles, 'di ba? Given na 'yan sa tao na ayaw nating mategibles. Dahil nilikha tayo na pang forever. Yun nga lang, dahil nagkasala, balik na naman kay Adan at Eva sa magulang natin, 'di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng sakit at eventually mamamatay. So, ganun siya. Ang pangit lang pakinggan pero ganun siya. Gusto ng karamihan ay sa langit na punta. Tulit kahit paladais pauna. Maganda yung chorus na sinasabi na hiram lang yung buhay natin. Hindi naman talaga sa atin to. 'Di ba? Hindi naman talaga sa atin to. Hiram lang to sa
Diyos, 'di ba? Dahil Diyos yung nagbigay sa atin ng buhay at mahalaga yung buhay, 'di ba? Kaya yung dugo natin, 'di ba? May mga sa kanya 'yon, 'di ba? Yung dugo ng tao ay sa Diyos lang, 'di ba? Gusto ko ang kalawakan, nais ko lasahan ng hiwaga ng halaman. Ipakita sa akin ang mundo na makulayan sundan. Parang liwanag isip ng kamalayan. Yung gusto niyang matikman yung mahiwagang halaman, hindi ko alam kung anong halaman ba yung gusto niya doon. Yung sinisindihan, yung sinisindihan ba at dinidikdik? O hindi ko alam, 'di ba? Pero baka yung isang prutas nga na sinasabi ko sa Bible, baka yun. Di natin alam kay Looney, siya lang nakakaalam nung kung anong gusto niyang prutas na kainin doon. Halaman. Gusto ko ang kalawakan, nais ko lasahan ng hiwaga ng halaman. Ipakita sa akin ang mundo na makulayan ko kasi na gusto ko balik sa mahirapan. Nais dahilan, wala nang sulian. Ayaw kang bitawan ng kanilang nakagawian. Habang yung iba naman naghanap ng dahilan magdiwang. Umaasang merong kulitan. Bigay man o hiraman ng makahulugan. Susulitin ko na lang kasi bibihira lang namang mangyari. Game, maraming sandali game. Makahulugan, susulitin ko na lang kasi bibihira lang namang mangyari sa kaluluwa ang ganitong klase ng karanasan. Paano nga kaya ko nakatago lang pala sa bungo ang susi ng kaharian? Paano kaya ako nakatago sa bungo ang susi ng kaharian? Ang susi ng kaharian. Pag sinabi mo bang kaharian dito ay kaharian ng Diyos? Kasi maganda naman biblical yung reference nila. Pwede kasing bungo maging literal na toxin sign na bungo, 'di ba? Or bungo ng namatay ka na, bungo ng himlay, or bungo ng yung kalansay, something ganon, 'di ba? Or bungo na sumisimbolo ng lason, 'di ba? Pwedeng ganon. Para lalo mo masaksihan, dapat may bukas ang puso at payapa ang kaisipan. Kung tayo ay gawa sa putikan, nandito ba tayong lahat para lang mahulma? Pero nakatulog lang sa sinihan, pag-iising. Kung tayo gawa sa putikan, nandito lang ba tayo para mahulma? Ang maganda yon sa visual. Kasi nga 'di ba, ang tao ay mula sa alabok. So pwede rin naman yung putik, 'di ba? Or clay, 'di ba? Pero galing ang tao sa alabok. So, nandito ba tayo para mahulma? Sa literal talaga, para makabuo ka ng isang figurine. Hulmahin mo, no, habang malambot pa. At habang tumitigas yon, hindi mas mahihirapan kang ma-form yon. Ganon din sa tao. Hanggang kailan ka ba magpapahulma? Hanggang kailan ka ba magpapadevelop? Hanggang kailan ka ba diba, magsisikap na maging mabuting tao? So, basically, yung paghulma ay pwedeng tumukoy sa pagpapabuti ng sarili or pagde-develop ng sarili mo. So, ganon siya. Medyo parang hindi masyadong maganda yung pasok ko nang natutulog sa sinihan. Medyo parang mas maganda kung ni-stretch pa niya ng konti yun. Or sa next, Ang palabas ay magtatapos na, makamusta. Kung mga kaya pagdalog na, minsan tapos pa. Ngunit sa lakas ng pagbagsak, parang bola. Galing may kataas ng pagtalbog na. Kung ang buhay sinusukat sa segundo, meron tayong tigil sa minuto. Sa mabang gamitin ang mga natitirang ginto mo. Magdadala mo ba lahat yung pagdating sa dulo? Pagdating yung singit. Ayun, ang ganda nun. Pag naubos na yung segundo mo ng buhay, yung mga ginto mo, madadala mo ba sa libingan? Maaring madala mo doon. Tapos nakawin din ng ibang tao pagka lumipas na yung panahon. Diba? Kasi nakita nila na sinama mo yung ginto sa libingan eh.
Pero kung iisipin, hindi mo talaga siya madadala, 'di ba? Hindi mo talaga siya like madadala kasi wala ka na eh. Tulog ka na eh, bumalik ka na sa lupa eh. 'Di ba? Nag-ano ka na eh. I mean, yung taong patay. Hindi ko sinasabing ikaw, yung taong namatay. Pag wala na, yung clothes, yung kung ano na lang yung damit na nandoon, yun na lang matitira doon, 'di ba? Sa loob ng kabaong na yun. Or kung kinremate, as in like wala na, abo na talaga, 'di ba? So, hindi mo talaga madadala. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa magpayaman, 'di ba? Kaya nga, pinanganak tayong wala, 'di ba? Babalik ka rin ng wala. 'Di ba, nung baby ka ba, may dala ka na bang gold sa loob ng tiyan ng nanay mo? Of course not. So, basically ganun din, 'di ba? Pag na-tegibles yung isang tao, wala rin naman siya madadala sa pagtulog niya. Kaya mga nagmamalinis, nagmamabango, bahala kayo. Makikita-kita rin tayo sa pagiging yabo. Basta ako, sisingin na mo, makikita dito lang sa ako. So yun, tandem ba sila dito kanina ni Looney sa first part? Yung gustong makatikim ng halaman. Sisindi siya ng damo. So yun nga, 'di ba? Kita-kits din naman sa finals ng pagiging aboy. So, kung magmalinis kayo, kung magbango-banguhan kayo, 'di ba? Yung iba, pwedeng tumutukoy ito sa mga dobleng katauhan, yung nagbabanal-banalan, pero alam mo yon, deep inside, mas gumagawa pa sa iyo ng masasama. 'Di ba? Yung kala mo nag-aaral talaga ng Biblia, pero alam mo yon, 'di ba? Nangre-rape, 'di ba? Sila pala yung karumal-dumal na tao, 'di ba? Hindi mo talaga madideceive yung itsura eh, 'di ba? Kung sino yung gumagawa ng mga kagaguhan, kahayupan sa mundong ibabaw, 'di ba? Maganda 'yon. Ang di ko lang nagustuhan din yung magsisindi ng damo. Unless dayami. Dayami. Binukso ko ang kalawakan, nais ko na saan ang hibayan ng halaman ni Pasita. Sa akin ang mundo na makulay sundan, naliwanag ising lang sa malaya. Binukso ko ang kalawakan, nais ko na saan ang hibayan ng halaman ni Pasita. Sa akin ang mundo na makulay ang tuwasin ng lagis ng balik sa kahirapan. Buhay sing, iksi, ng ngitling sa labida. Isang regalo na, malamang tuwing umaga ako'y nagigising at tumihinga. Naibahagi ko ba ang kaligayahan para sa iba? Natagpuan ko rin naman kaya para sa sarili ko at nakapatira. Maganda yon. Magandang reflection yon na sa isang buhay ng tao na anong nagawa ko today? Nakapagpasaya ba ako? 'Di ba? Naging blessing ba ako sa iba? 'Di ba? Tumulong ba ako sa iba? Nagtira ba ako ng pag-ibig para sa sarili ko? Especially dun sa mga in love na binigay ang lahat. 'Di ba? Pati pamatot, pamusta. 'Di ba? Yung mga nagjojowa tapos pinag-aaral yung jowa, naubos, tapos nung kalaunan naubos na siya. Wala na siya. 'Di ba? Maganda 'yon, maganda 'yon. Tsaka tayo para mga dahon lang na ang misyon ay ang magpataba sa lupa. Para may matibay na maapakan ng mga susunod na magiging binhisog ng utak. Yung ako'y namasukan na Maganda 'yon, yung parang kasi pag sabi mo naman kasing pataba sa lupa or mga dahon na parang pataba sa lupa kasi 'di ba may mga panahon like yung fall or autumn nagiging taglagas, nalalaglag yung mga yung mga dahon and then naiiwan siya diyan and then yung mga dahon naman na yun sila naman yung parang yun yung parang gusto niyang gusto niyang sabihin. So, taglagan yung dahon, naging pataba sa lupa, ganun na lang ba yung tao na mamamatay, 'di ba? Tapos magiging pataba sa lupa para yung mga susunod na henerasyon, sila yung magkakaroon naman ng buhay at ng utak ba? Bakit tinutukoy niya ba dito ay talino? 'Di ba? Kung titingnan natin to sa mas malalim na
explanation, pwede niyang sabihin dito na pataba sa lupa, like, yung iiwan mong legacy. Diba? Ano yung iiwan mong legacy ngayon para dun sa mga next generation? Diba? Naging mataba ba? Naging may sense ba? Naging makabuluhan ba yung legacy mo or naiiwan mo sa kanila? Diba? Para ma-absorb nila yon at sila naman ay magkaroon ng laman sa utak. Diba? So, ganun siya. Kaya ko ng 7 linggo para maging ganap na nilalang. Ganun yung basa paglisan may 4 na araw. Wait. Nung ako'y namasukan, naghintay ako ng 7 linggo para maging ganap na nilalang. Ganun din ba sa paglisan? May 40 araw pagkatapos ng pasyam. Paniniwala to ng magkakaiba naman ng paniniwala yung mga tao, no, yung about sa pasyam. Wala naman akong ano doon na maganda rin naman na reference yon. At nakita ko rin namang creative na pinag-connect niya yung, hindi ko alam kung yung namasukan ba dito is yung sinasabi niyang pumasok siya sa loob ng tiyan ng nanay niya, yung araw na na-conceive siya at naghintay siya ng 7 linggo. Kung yung 7 linggo ba ay represent sa 7 days ng creation ng God, magiging taliwas yon kasi 7 days lang yung creation, diba? At ika-6 na araw yung paglikha sa tao. Pwede rin namang sinabi niya na 7 buwan, diba? Pwede naman siyang maging ano lang yung parang hindi umabot sa 9 months. Yung anong tawag doon? Yung 7 months lang siya nabuo tapos pinanganak na siya. Nakalimutan, preemie, 'di ba? Premature. Pwede siyang maging premature. So, yung 7 linggo na nabuo siya bilang tao, hindi ko makita yung essence ng 7 linggo doon. Pero kung tumutuko ito sa 7 days na paglalang, acceptable. Kung 7 buwan, acceptable. Pero yung 7 linggo, di ko alam kung ano yung iba pang ibig sabihin ng 7 linggo na yun. Pero anyways, creative. Nakita ko namang creative yung pagka-connect niya ng paglalang at paglisan, di ba? Kahapon na ngayon kapag bukas ay kumaalasa pagkatingala mo sa prutas sa ubasan. Ikaw kasi tuloy mahalaga. Di mo alam kung ilan na lang na nasa kurasan. Lagi papuntang impyerno ang mga pangarap tindahan. Meron ba talagang ayun, papuntang impyerno, isa pang paniniwala, 'di ba? Isa pang paniniwala na kapag yung taong masama ay pupunta sa impyerno. Pero talaga wala pa namang kasiguraduhan kapag namatay yung isang tao. Napupunta siya sa impyerno kasi lahat 'yan maglilitis pa. Lahat ng taong mga namatay bubuhayin muli at tatayo sa harapan ng Diyos para husgahan sila ni Jesus at yung mga angels kung sino yung makakapasok sa paraiso, 'di ba? Marami pang proseso so hindi pa natin sure. Hindi mo pwedeng husgahan yung tao na masamang tao yan po. Masamang damo yan pupunta yan sa impyerno. Hindi natin sure, 'di ba? So, 'yun. Meron ba talagang buhay? buhay na walang hanggan? Maililigtas ba ako na sa sakit ulo na makakapasok ako sa palasyo sa kaugapan? Ganda 'yun. Meron ba talagang buhay na walang hanggan? 'Di ba? Wala namang din nakakaalam pa nun. Diyos lang nakakaalam na meron ba talagang buhay na walang hanggan, 'di ba? Diyos lang nakakaalam nun, 'di ba? Combination nito sa santo, 'di ba? Yung mailigtas ba ako ng santo sa aking ulunan? Basically kapag yung bahay, 'di ba, nasusunog, tas may santo ka doon, 'di ba? Ikaw yung magliligtas doon sa santo, 'di ba? Dahil hindi naman nakakagalaw mag-isa yung santo Pag iniwan mo siya doon sa bahay na nasusunog, masusunog lang din siya. So basically, ikaw yung magliligtas doon sa santo na naka-display sa bahay niyo, 'di ba? Ngayon na sa pinalakas ulat ang pahagaya di kamatayan ay papaulakan. Ano kaya pakiramdam pag ako naman harapan ng pila? Sino kaya nasa unahan? Wala ang permanente sa mundo walang kuya. Kaya nais ko pumano na may kabuluhan. Ang buhay tulad ng lahat ay bigyan ako sa wala ka naman.
Yun, maganda yun. 'Di ba? Walang permanente sa mundo, 'di ba? Totoo naman, hindi naman 'to permanente lahat. Lalo na ngayon, 'di ba, may bagyo. Lahat ng mga na-build na mga bahay, 'di ba, hindi mo naman masasabi na permanent na 'yan diyan, 'di ba? 'Pag kinain ng lindol, ng landslide, wala na, goodbye na, 'di ba? Kaya maganda yung sinasabi dito ni Looney na nais niyang pumanaw na may kabuluhan. Totoo 'yan, totoo 'yan. Nakaka-relate ako diyan kasi nung naka-accident kami nung last 2022 ba 'yun? 2022 nga ba 'yun? Or last year, 2023. Ano, sabi ko, tuloy ko na ulit yung pagsulat ko ng kanta. Tuloy ko na ulit yung paggawa ng kanta. Sabi ko dun sa kay Boss Tika. Sabi ko, gawin na tayo ng ulit ng kanta kasi hindi natin alam yung buhay. Ang bilis lang, oh. 'Di ba? Mabundol ka lang sa labas, hindi mo na alam. So, yun. Na-trigger yung yung artist side ko na na gumawa ulit ng mga songs para magkaroon ng ipapamana sa mga susunod na mga 'di ba? Mga generation. At yun yung iwan mong makabuluhan sa mundo, 'di ba? Maging mabuti kang ehemplo sa mga susunod. Kaya yun, maganda yun. Maganda yun. So, basically, yung chorus niya, may pre-chorus siya na babae, and then ito yung chorus niya na nalukso ko ang kalawakan. Parang dito na siya, parang nag-i-imagine, nagpa-fantasize na nangyayari sa kanya habang tinitira niya yung mahiwagang halaman. Diba? Hindi ko alam yung mga effect niyan. Hindi ako nagkaganyan. So, hindi ako makarelate dyan. Pero anyway, so ito yung inaano niya, ito yung experience niya doon. At ini-istorya niya sa kanta na nilukso niya yung kalawakan. Kaya, yun. Ipakita sa akin ang mundo ng makulayan, sundan ng liwanag, singin ng kamalayan. Yes. Yung iba talaga pampagising yan eh. Pero ako pampagising ko lang kape si madam. Yan. So, hindi naman natin mahusgahan ng tao eh. Kung gumagamit sila, trip nila yan, di ba? So, yun. Ganda ng kanta. May halo-halo. Maganda yung kanta. About sa buhay, na hiram lang natin yung buhay natin. Kaya, huwag tayong magpa-banjing-banjing, huwag tayong patambay-tambay, gumawa tayo ng mga makabuluhan. Diba? May mga paniniwala na nasa iyo, hawak mo ang susi ng kaharian, na kung saan, yung truth, diba? Yung truth mo, truth niya, truth nila, truth nating lahat ay magkakaiba. At tanging Diyos lang ang makapagbigay sa iyo ng kalinawan. Kaya magdasal ka. Madam? Nag-Bible study na tayo. So, ayan. Nasa individual naman yan, di ba? Kung anong level ng relationship niya sa may taas, di ba? Sa Diyos. Kung ano yung deep meaning ng life para sa isa.
'Diba? Hindi naman natin pwedeng pilitin yung, uy, maniwala ka, eto yun, eto yan, ganyan yan, gano'n. Hindi. Tatawanan mo siya, habaliw, 'di ba? Hahabaliw kung ano-ano yung mga sinasabi. So, it depends, 'di ba? Depende yan sa'yo, 'di ba? Kung tanggapin mo ng ano, di mag-research ka ng sarili mo, 'di ba? Ayaw mo maniwala, mag-research ka ng sarili mo. Mapag-usap ka sa AI, 'di ba? Google ka, 'di ba? So, marami namang makakatulong na mag-reach out ka, 'di ba? Maraming makakatulong sa'yo, hindi dahilan ang pagiging bobo o tanga ng isang tao para stick ka lang sa pagiging tambay, 'di ba? Alam mo 'yun? Bumangon ka, gumawa ka ng produktibong mga bagay-bagay. Gano'n, pero 'yun yung binibigay sa akin na sense nung kanta, 'di ba? Nakaka-relate ako dun sa iba't ibang ways. Maganda 'yun. Maganda 'to ano, Kuya Looney, Kuya Ron, maganda 'to, lalo na kung magagandahan yung ano, yung beat, 'di ba? Kasi minsan maganda yung kanta pero yung beat pangit. Di ko naman sinasabing pangit yung beat. Sinasabi ko lang hindi kagandahan. Peace na. Kasi 'di ba, may mga kanta na maganda yung beat pero ang pangit ng lyrics. Ito, isa to sa kanta na maganda yung lyrics pero pangit yung beat, 'di ba? So sana ano to, yung ma-remake, 'di ba? Mapalitan siya ng accompaniment ng instrumental, tutututak, tapos konting edit lang sa ano, sa chorus, 'di ba? Medyo creepy kasi yung ano yung mag-isa yung babae. Pwedeng maging background yung babae. Tapos nagra-rap na si Kuya Looney tsaka si ano, Ron Henley, pwedeng sagutan sila dun sa chorus eh. And then yung boses ng babae pwedeng pa-fade lang. Ganun. Kasi medyo ano medyo creepy yung chorus. Pero okay yung ano, yung message ng song. All in all, nagustuhan ko yung kanta, 'di ba? About siya sa hiram na buhay, kaya pagsikapan natin maging makabuluhan yung buhay natin. So, yun, ang haba ng review ni Madam. At sana ay nakapulutan nyo ng aral yung review ko. At thank you pa din sa request na to. At goods. Kita-kits pa rin tayo sa susunod na episode ng Rap Recap PH. Ako pa rin ang inyong lingkod, Marikita in the house. Yeah. Follow, like, share, subscribe. Hindi ba yung tono?